Basahin natin at unawain ang nobela ni Faustino Aguilar na pinamagatang Pinaglahuan. Kilalanin muna natin ang mga pangunahing tauhan sa nobela na Pinaglahuan. Una, si Luis Gatbuhay. Siya ang tapat at mapagmahal na kasintahan ni Danding. Siya ang lider ng mga manggagawa, matapang, makatarungan, at siya ang nagturo sa mga manggagawa ng ibang bagay. Sunod si Don Nicanor. Siya ang ama ni Danding. Mayaman ngunit nalulung sa sugal, nabaon sa utang, kaya inuna ang pera kaysa sa kapakanan ng anak. Sunod na pangunahing tauhan si Danding. Siya ang magandang anak ni Don Nicanor. Mabait, mapagmahal na kasintahan ni Luis, ngunit napilitang pakasalan si Rojalde dahil sa utang ng kanyang ama. Kalaunan ay ipinanganak niya ang anak nila ni Luis. Ikaapat sa ating tala, si Rojalde. Siya ang mayamang mestizo, makapangyarihan at mapanlinlang. Nagselo siya kay Luis at ginamit ang kapangyarihan upang sirain ito, dahilan upang si Luis ay mabilanggo. Siya ang naging sanhi ng trahedya. Sa bandang huli, siya'y nawala sa katinuan. Ikalima, si Doña Titay. Siya ang ina ni Danding at asawa ni Don Nicanor. Siya ay nang-iimpluwensya at may katigasan ang ulo. Siya ang kasabwat ni Don Nicanor upang mapilit si Danding na pakasalan si Rojalde. Tutol siya kay Luis at sa pag-ibig ng kanyang anak. Narito pa ang iba pang tauhan sa nobelang Pinaglahuan. Una, si Roman. Siya ang kotsero ni Rojalde na nagkaroon ng pilat dahil sa minsang palo nito. May malaking galit sa mga mayayaman dahil sa pagiging matapobre ng mga ito. Ikalawa, si Gunday. Isa sa mga naglilingkod sa bahay ni na Rojalde. Ikatlo, si Mang Simo. Matandang naging tauhan ni Rojalde na pinaalis na lamang na parang hayop kaya may galit din kay Rojalde. Ikaapat, si Pedro. Siya ay tagasunod kay Rojalde. Naging dahilan ng pagkakabilanggo ni Luis. Siya'y dukha at gumagawa lamang ng paraan para mabuhay. Ikalima, si Mr. Kelsberg. Siya ang may-ari ng bahay kalakal kung saan nagtatrabaho si Luis. May malaking galit kay Luis dahil sa pagturo nito ng maraming bagay sa mga manggagawa. Siya ang tumistigo na si Luis ang nagnakaw sa bahay ni Rojalde. Ika-anim, si Ginoong Candelaria. Hamak na pinuno sa isang lalawigan. Siya ang nagpadakip sa mga punong labas. Ikapito, si Benitez Draga. Siya'y isang punong lalawigan na maibigin at nagpakita ng malasakit sa bayan. Isang opisyal na bumili ng 10,000 baril mula sa isang sakim na pinunong hukbo. Ikawalo, si Dr. Kuating o Tortuato. Nakilala ni Rojalde sa isang okasyon. Ika-siyam, si Ramirez. Siya ay kawani sa isang bahay kalakal. Ika-sampo, si Carlos. Isa sa mga kutsero ni Rojalde. Ika-11, si Nora Justina. Pinsan siya ni Luis na nilapitan at hiningian ng tulong upang makalaya. Ngunit tumanggi itong tumulong. Ika-12, si Aling Toyang. Ang matandang gumagabay sa pamilya ni Luis. Ika-13, mga kapatid na babae ni Luis na umaasa sa kanyang kita. At ang panghuli, si Vegs at iba pang kasamahan. Mga kasama ni Rojalde sa isang bar. Basahin natin ang mga pangyayari sa nobelang akda ni Faustino Aguilar na pinamagatang Pinaglahuan. Narito ang buod.
Nagsimula ang nobela sa isang mahalagang pagtitipon ng mga mamamayan sa isang teatro sa Maynila noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Layunin ng pulong na talakayin ang kalagayan ng bansa at ang paghahangad ng kalayaan. Maraming tao ang dumalo mula sa mayayaman hanggang sa mga karaniwang manggagawa na nagpapakita ng nagkakaisang damdamin laban sa kolonyal na kapangyarihan. Habang naghihintay ang mga tao, dumating ang isang kalesa na mabilis ang takbo at muntik nang makasagasa sa mga tao. Dito, unang nasilayan si Luis Gatbuhay, isang matapang na binata na pumigil sa panganib. Sa tagpong ito rin niya nakabangga ang mayamang si Rojalde na agad nagalit sa kanya. Naging simula ito ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Dumating din sa lugar ang pamilya ni Don Nicanor kasama ang anak nitong si Danding. Nang makita ni Rojalde si Danding, agad siyang nahumaling dito. Ngunit si Danding ay may iniibig na, si Luis. Mula rito, nabuo ang isang tatsulok na pag-ibig na magiging sentro ng kwento. Si Luis ay hindi lamang isang ordinaryong tao. Isa siyang lider ng mga manggagawa na lumalaban para sa kanilang karapatan. Dahil dito, siya ay naging simbolo ng masa at ng pakikibaka laban sa mga makapangyarihan. Samantala, si Don Nicanor ay isang mayamang lalaki na nalulong sa sugal at nabaon sa utang. Upang mabayaran ang kanyang utang, nakipagkasundo si Don Nicanor kay Rojalde kapalit ng pagbabayad ng utang. Ipapakasal niya ang kanyang anak na si Danding kay Rojalde. Ito ay isang desisyong hindi isinaalang-alang ang damdamin ng anak. Sa isang mahalagang tagpo, nag-usap sina Luis at Danding sa gitna ng malakas na ulan. Dito ibinunyag ni Danding na siya ay ipinagkakasundo sa iba dahil sa utang ng kanyang ama. Ang eksenang ito ay puno ng lungkot at kawalan ng pag-asa sapagkat alam nilang hindi nila kayang labanan ang kapangyarihan ng mayayaman. Dahil sa pagsiselos at kagustuhan na makuha si Danding, gumawa ng plano si Rojalde upang alisin si Luis sa kanyang landas. Ginamit niya ang kanyang impluensya upang ipatanggal si Luis sa trabaho at idawit sa isang kasong hindi nito ginawa. Dahil dito, si Luis ay hinatulan at nabilanggo. Habang si Luis ay nasa bilangguan, napilitang magpakasal si Danding kay Rojalde. Ngunit sa kabila nito, siya ay nagdalang tao at ang batang isinilang niya ay anak ni Luis at hindi kay Rojalde. Ito ay naging malinaw na patunay ng tunay nilang pagmamahalan. Sa loob ng bilangguan, patuloy na nagdusa si Luis, hindi lamang dahil sa pagkakakulong, kundi dahil sa kawalan ng katarungan sa lipunan. Ang kanyang sitwasyon ay sumasalamin sa kalagayan ng maraming mahihirap na inaapi ng sistema. Sa kasukdulan ng nobela, nagkaroon ng isang malaking trahedya, isang pagsabog sa loob ng bilangguan na ikinasawi ni Luis. Kasabay nito, nagkaroon ng malaking sunog sa lungsod na nagdulot ng pagkawasak. Sa gitna ng kaguluhan, si Rojalde ay naiwan, nawala ng katinuan at nagdurusa sa kanyang mga kasalanan. Sa huli, ang nobela ay nagtapos sa isang madilim na katotohanan. Ang kabutihan, pag-ibig at katarungan ay tila naglalaho sa isang lipunang pinaghaharian ng kapangyarihan at kasakiman. Ating nabasa ang buod ng nobelang Pinaglahuan. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang tanong pagsusuri at gabay na sagot ukol sa akda. Unang tanong, ano ang mga suliraning panlipunan na makikita sa nobela? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Ang mga suliraning panlipunan na makikita sa nobela ay ang mga sumusunod.
Una, hindi pagkakapantay-pantay ng mayaman at mahirap. Ikalawa, pang-aapi sa mga manggagawa. Ikatlo, korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ikaapat, sapilitang pag-aasawa dahil sa utang at pera. At ang panghuli, epekto ng kolonyalismo at kapitalismo sa lipunan. Ikalawang tanong, ano ang mga bagay na naglaho sa nobelang Pinaglahuan? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Tukuyin natin ang mga bagay na naglaho sa nobela sa pamamagitan ng bawat tauhan. Una, kay Luis Gatbuhay. Naglaho sa kanya ang kalayaan, katarungan, trabaho at buhay. Kay Danding naman, naglaho sa kanya ang kalayaan sa pag-ibig, sariling desisyon at kasiyahan. Kay Don Nicanor naman, nawala ang konsensya at pagmamahal sa kanyang anak. Kay Rojalde naman, naglaho ang kanyang moralidad, kapayapaan ng isip at katinuan. At panghuli sa lipunan, naglaho sa lipunan ang katarungan, pagkakaisa, pag-asa at tunay na kalayaan. Ikatlong tanong, ano ang mensahe ng nobela na nais ipahayag sa mambabasa? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Ang nobela ay nagpapakita ng isang lipunang pinaghaharian ng pera, kapangyarihan at pang-aapi. Ipinapakita ang matinding agwat ng mayaman at mahirap. Layunin nitong imulat ang mambabasa na hindi pantay ang oportunidad sa lipunan at maraming tao ang naaapi dahil sa kanilang kalagayan. Kawalan ng hustisya para sa mahihirap. Ang mga makapangyarihan ay kadalasang nakaiiwas sa pananagutan habang ang mahihirap ang nagdurusa. Nais ng nobela na pahalagahan ng tao ang kanilang dignidad kahit mahirap ang katayuan sa buhay. Karapat-dapat ka pa ring igalang at pakitaan ng makatarungang pagtrato. Hinihikayat din ang mga mambabasa na huwag sumuko at mawala ng pag-asa. Sa kabuuan, ang nobelang Pinaglahuan ay sumasalamin sa lipunan at naglalayon itong ipakita na ang kahirapan at kawalan ng hustisya ay hindi lamang personal na problema, kundi isang sistematikong issue na nangangailangan na ng pagbabago. Ikaapat na tanong, anong aral ang makukuha mula sa nobelang Pinaglahuan? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Ang nobelang Pinaglahuan ni Faustino Aguilar ay nagtuturo ng mahahalagang aral tungkol sa buhay at lipunan. Isa sa pangunahing aral na makukuha rito ay ang katotohanang ang kahirapan ay hindi lamang bunga ng kakulangan sa pagsisikap. Dulot din ito ng isang sistemang panlipunan na hindi patas. Ipinapakita sa nobela na maraming mahihirap ang nagsusumikap, ngunit patuloy pa ring naaapi dahil sa kapangyarihan ng mga mayayaman at makapangyarihan sa lipunan. Dapat matutunan din ng mambabasa na maging mulat sa mga suliraning panlipunan at maunawaan na kailangan ng pagbabago sa sistema upang magkaroon ng tunay na katarungan. Isa pang mahalagang aral ay ang pagpapahalaga sa dignidad at karapatan ng bawat tao. Ipinapakita ng nobela na anuman ang estado sa buhay, ang bawat isa ay nararapat igalang at bigyan ng patas na pagkilala at pakikitungo. Ipinahihiwatig din ng akda na hindi dapat mawala ng pag-asa ang tao kahit maraming pagsubok. Naghihikayat din ang nobela na kumilos at makialam sa mga isyong panlipunan. Sa kabuuan, ang Pinaglahuan na nobela ay nagsisilbing paalala na ang pagbabago ay nagsisimula sa kamalayan at pagkilos ng bawat isa tungo sa isang mas makatarungan at makataong lipunan.